Um, Good day, everyone, and also to our prof, Sir Kabading. I'm Alessi Esquivel from BSIT 3, Y1, dash 2. So, ito po yung project natin kung saan magde-demo po tayo ng code na for activity 1 for laban sa Parelium natin. So, yung goal po natin dito is a student profile. So, yung goal po ng program na 'to is mag-accept ng student, ID, name, section, and 3 grades. And then ika-calculate natin yung, um, lalabas din and yung i-di-display natin yung average grade na formatted report. So, dun sa line 2 and 3, which hina-highlight, so nagsimula tayo ng program natin sa pag-gather ng essential like student identity data. Kung saan crucial sa mga reporting. So yung line 2 is nag-collect tayo ng student ID, and then sa line 3 is yung name, naglagay tayo ng name, and line 4 is yung sa section naman. I mean line 3. And kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng str kung saan nagpa-function na dun sa input natin. So even though na input is often na nakalagay dun sa string by default, so kadalasan str talaga yung magandang pang-practice para ma-ensure natin yung data integrity natin. And para ma-confirm yung information as descripted text natin. So, ayun. So, next is magmo-move tayo sa performance data, yung tatlong grades, I mean. So, gumamit tayo ng input function again. So, dahil numerical yung grades, so palagi tayong gumagamit ng mga decimals like 95.5 or 88.0. So, gumagamit tayo ng float dun. So, ina-allow natin yung Python na mag-store ng mga values sa floating point numbers natin, which are also necessary para accurate yung calculation natin. So, coming up next is yung sa 8, line 8, kung saan kinumpute natin yung sa central computation ng program. So, it calculates yung average grade, which is naka-stored sa variable natin sa av. So, gumamit tayo ng arithmetic operators. So, to first sum up yung tatlong grades, yung grade 1 plus grade 2 plus grade 3. And then, gumamit tayo ng division operator. And then, slash to divide yung total by 3. So, this logic, ini-ensure neto yung makuha natin yung true mathematical mean of the student performance. So, ito naman yung final block of code is dedicated sa output formatting natin. Dito. So, nag-start tayo by printing a header. So, student report. So, para malinaw na nasa-separate natin yung input and output. So, gumamit tayo ng series ng print statements para ma-present yung each piece na na-collect nating data. So, crucially, gumamit tayo ng descriptive labels like ID and average. So, followed by corresponding variable natin. So, itong practice na to is na lalabel yung output natin. So, it makes the final report natin na highly readable and professional. So, kung makita nyo sa terminal natin sa baba, and so, ayan, section is this IT Y1-2. Ito yung sa output natin. Naglagay tayo ng grade na 90. First grade, 90.5. Nag-enter tayo second input ng 90.0 and third grade 88.5. So, student report natin is 2025-002, LSCB Esquivel, section based IT3, Y1-2. And yung grades natin is 90.5, 90.0, 88.5. Then to sum it all up, yung average natin is 89.6666666 and so on, then 67 sa uli. So, ayun siya. Ganun siya nag-run. So, yung next naman, so, ayun, good day ulit. Ako ulit, si Alex Esquivel. So, yung activity 2 natin naman is itong salary calculator. So, starting, um, yung program goal naman nito is para makalculate natin yung employee gross and net salary based sa basic pay nila and overtime hours and also a fixed tax rate. So, first line natin is
yung script na 'to, dine-design natin yung para ma-handle yung payroll natin sa pag-calculate. So, nag-start tayo by getting the required inputs, which is the EMP name as a string. So, yung core numerical data. So, sa line, um, ano ba to? Line 2, which is yung basic salary. Gumamit tayo ng float doon as salary kasi madalas yung mga large figures nag include siya ng mga cents doon. So, sa line 3 naman, nagko-collect ng mga number ng OT or overtime hours. So, ni-specify natin siya as an integer since yung mga hours naman ay typically counted as a whole number. So, para sa final logic natin sa line number 4, which kinakalculate yung total OT natin na bayad. So, tinitake natin yung OT hours input and minumultiply natin siya by 150 kung saan nag-act as fixed hourly overtime rate natin. So, dine-demonstrate na ito is yung constant value na ginagamit natin within a calculation para ma-determine natin yung component ng gross pay. So, sa line number 6, yung number 5, I mean, yung gross salary. So, doon natin siya kinakalculate by simply adding yung basic salary and the total OT. So, yung gross salary natin is nire-represent niya yung data, nire-represent niya yung employee total earnings natin. So, before yung mga mandatory deduction natin is ina-applied. So, dito naman sa line number 8, I mean 6, nalilito na. So, kinakalculate natin yung tax deduction dito. So, ina-apply natin yung tax rate which is 22%. So, dito sa example natin is nire-represent natin yung decimal by 0.22. So, directly to the gross salary. So, yung tax amount is nai-store dun sa tax variable which will be magagamit natin sa final calculation. So, dito sa line 13, itong final and most important calculation natin is yung sa net salary, which is yung sa employee na inuuwi ng employee. So, na-achieve natin to by subtracting the calculated tax from the total gross salary. So, nire-represent natin dito yung standard gross minus deduction payroll formula. So, dito naman sa baba natin is yung sa mga print statements natin sa dulo, which is crucial para ma-present natin yung mga results clearly. So, sinishow dito yung mga employee, yung mga basic pay sa overtime earned, the gross amount, the tax deducted, and finally yung resulting net pay. So, makita nyo dito sa baba ay yung sinabi ko kanina. And employee name Alessi Esquivel, basic salary 35K, so enter overtime 10. Then, and ulit naglagay tayo input 35.0, number of OT 10. Then yung tax, then yung net salary natin. So, ayun lang sa salary calculator natin. So, next naman is yung salary pair naman natin. So, going to our activity number 3. Sa part 1. So, ito naman is yung sa tawag dito. Activity 3 natin. So, yung expanded online shopping cart. So, yung goal naman nito is yung para makalculate yung total cost nung tatlong iba't ibang product na. So, yung mga binibili dito is nagbabary by quantities and dinidisplay natin yung itemized by summer. So, sa unang line natin, which is yung product 1 natin. So, this script natin na ni-simulate na ito yung online shopping cart natin sa bawat product na kailangan natin. So, kailangan natin ng tatlong pieces ng input. So, sa line 2, kinakapture natin yung product 1. I mean, line 1. Nagpapangalan na string. Then sa line 2 naman, kinakapture niya yung price using float. Dahil yung mga price na ay mga currency yan. So, usually mga decimal values. So, sa line 3, kinakapture naman yung mga quantity like Q, QT,
TY1 or quantity. So, using int dahil ayan yung mga binibili nating mga whole items. So, dito naman sa baba, nagre-reference sa line 5. So, yung input pattern dito is repeatedly and identically sa product 2 and product 3. So, yung efficient na code natin structure is kadalasan involved sa pag-repeat ng logical block natin. Similar sa data processing. So, ini-ensure natin na kinokollect natin lahat ng necessary variables. So, mga name, price, quantities. So, para tama yung pag-calculate ng carts total natin. So, dito naman sa baba, dito. So, yung mga line na to, generate neto yung mga itemized cart summary natin. So, nag-start tayo sa cart summary header, then nag-print tayo ng line sa bawat product. So, yung magic na nangyari dito is within the print function. So, kinakalculate natin yung subtotal for each product in real time, such as price 1 slash quantity 1. So, gumagamit tayo ng at symbol sa print statement natin as a visual separator natin. So, para magawa natin yung summary na parang resibo talaga. So, sa baba naman nun is yung grand finale sa pag-compute natin and pag-display ng total cost natin. So, sa line 19, um, kino-contain nito yung single composite expression para sum it up yung mga subtotals natin sa tatlong product. Sa price 1, x quantity 1, and then price 2, x quantity 2, then plus price 3, x quantity 3. So, itong single line na to, din-demonstrate natin yung powerful aggregation logic natin. So, tinitake niya yung bawat individual cost and kinocombine niya lahat sa final and then yung total bill para sa customer natin. So, kung makita niyo dito sa terminal, yun yung nangyari. So, enter price product 1, 500 and then enter quantities for product 120 and then enter product 2, leche flan, enter price for and product 3 natin, Graham, price per 100, quantity 10. So, cart summary natin, 20x leche flan at 700 equals and 10,000. Then, sa leche flan naman, 15. Then, 700 ulit, 10,500. Then, and so, yung total niya is 24,500. So, ayan siya. So, going next is yung sa part 2 ng prelim lab natin. So, ayan. See you guys then.